Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ngayon, ang huling simbang gabi natin, ikasyam na Misa de Gallio. Bukas, pagbabalik natin sa pagsisimba, sasalubungin na natin ang Pasko ng Pagsilang. Talagang abot kamay na ang Pasko. Hindi na talaga mapigilan. Pero katulad ng maraming mga nagdedebosyon at nagsisikap na makapagsimba at makakompleto ng siyam na gabi ng Misa de Gallio, dala-dala ang kanilang mga panalangin at intensyon. Ibinigay na ba ang inyong hinihingi? Naipagkaloob na ba ang ipinapakiusap niyo sa Diyos? Magandang bigyang diin na sa ating mga panalangin na inilalapit sa Diyos, palagi nating isipin, mangyayari hindi ang kalooban o kagustuhan ko, kundi ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos. Sapagkat minsan inaakala natin na maganda yung kung ano ang gusto natin. Pero hindi natin nakikita, mas may magandang iaalok ang Diyos sa atin. Di ba ganyan ang narinig natin mula sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel? Si David, ayon sa unang pagbasa, ay dating pastol. Mula sa pagpapastol ng mga tupa, siya ay kinuha ng Diyos at hinirang para maging hari. Sa kanyang pagiging hari, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kapangyarihan, ang katalinuhan, ang kakayahan para pamunuan ang bayang Israel at papagtagumpayin ang bayang ito laban sa lahat ng mga kaaway. At ang pinakamatinding na kaaway ng mga Israelita noong panahon ni David ay ang mga Pilisteo. Napagtagumpayan ni David ang laban dito sa mga masasamang tao na ito. At maganda ring malaman na sa lumang tipan, ang salmo, marami doon ay likha ni David, sapagkat siya ay mahilig sa musika, mahilig sumulat, kaya marami sa mababasa natin sa salmo, sa lumang tipan, ay awit ni David. At dumating na sa punto na sa dinami-dami ng kanyang naging accomplishment, para bang ang gusto na lamang niyang mangyari ay magpahinga na lang. Pero sa kanyang kagustuhan na magpahinga, bigla niyang nakita ang kaban ng tipan. Nakalagay lamang sa tolda, habang siya na hari nakatira sa isang magandang palasyo. Kaya ano ang sabi ni Haring David kay Propeta Nathan? Ipagpapagawa ko ng magandang tahanan ang kaban ng tipan. Kasi parang nahihiya naman ako na ako ay nasa palasyo at ang kaban ng tipan ay nandoroon lamang sa tolda. Pero ano ba itong kaban ng tipan na ito? Ano ba yung makikita natin dito sa kaban ng tipan? Ito ay parang isang baul, naglalaman ng bato kung saan nakaukit ang 10 utos ng Diyos.
At sinasabi dito rin nakalagay ang tungkod ni Aaron na namumulaklak at ang bote na naglalaman ng mga mana, pagkain ng mga Israelita na binibigay ng Diyos sa kanila upang sa loob ng 40 taon sa disyerto, hindi sila mamatay sa gutom. Kaya ito yung nandoroon sa loob ng kaban ng tipan. Kaya kung tutuusin, tama yung iniisip ni Haring David, nakakahiya naman, ang ganda-ganda ng aking tahanan, pero itong kaban ng tipan, nandun lang sa tolda, sa tent. Yon yung gusto ni Haring David. Pero yun din ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Sinabi ng Diyos kay Propeta Nathan, sabihin mo kay Haring David, kinuha kita mula sa pagpapastol ng mga tupa at ginawa kitang hari at ipinagkaloob ko sa iyo ang kapangyarihan, ang kakayahan, ang katalinuhan para mapagtagumpayan mo ang lahat ng laban mula sa mga gustong sumira sa iyong kaharian. Ipinagkaloob ko sa iyo ang lahat ng biyaya na kinakailangan para ikay maging magaling at matagumpay na hari. Pero yung pinaplano mo, iba ang gagawa. Magmumula sa iyong lahi ang siyang magtutuloy ng kung ano ang gusto mong gawin. Siya ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. At siya ang maghahari magpakailanman. Ang tinutukoy dito ay si Jesus na anak ng Diyos, tagapagligtas. Si Jesus na nagmula sa angkan, sa lahi ni David. Si Jesus ang siyang maghahari sa sanlibutan at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Kung pinakinggan natin ang ating ebanghelyo ngayon na tumutukoy sa tinatawag na awit ni Zacarias, ang unang bahagi ng awit na ito ay tumutukoy sa kung ano ang magandang plano ng Diyos sa Israel. At kung papaanong noon pa man nangako na ang Diyos na sa kanyang takdang panahon magpapadala siya ng tagapagligtas. At unti-unti ihahanda ng Diyos ang lahat para sa mahalagang araw ng pagsilang ng tagapagligtas. Ito ang sinasabi sa awit ni Zacarias sa unang bahagi. At magandang malaman na itong awit na ito na binigkas ni Zacarias ay awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos, sapagkat sa kanyang ipinangako noon pa man, malinaw na sa kanyang takdang panahon, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako at sa kanyang salita. Kapag ang Diyos ang nangako, tinutupad niya. Ang ikalawang bahagi ng awit ni Zacarias ay patungkol naman sa kanyang anak
na si Juan Bautista. Sabi ni Zacarias, ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa daraanan ng Panginoon upang ihanda ang kanyang landas. Ituturo mo sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa sinasabing ito ni Zacarias, malinaw na ipinapahayag niya ang kung ano ang magiging misyon ni Juan Bautista na kanyang anak. Tagapaghanda ng daraanan ng tagapagligtas. Ihahanda mo sila sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila na magsisi, tumalikod sa kasalanan at magbago ng buhay. At ang patunay na sila'y nagsisisi ay sa pamamagitan ng pagpapabinyag sa ilog Jordan. At sinabi pa ni Zacarias, sa iyong pangangaral, sa iyong pamumuhay, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Sapagkat sa gagawin mong paghahanda sa daraanan ng tagapagligtas, makakasiguro tayo na tayo'y may malaking pag-asa at may nakaabang na kaligtasan. Kaya ito, mga kapatid, ang nilalaman ng awit ni Zacarias. Awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos na nabigkas ni Zacarias matapos na siya'y mapuspos ng Espiritu Santo. At nangyari ito matapos na mabigyan ng pangalan ang sanggol. At naisulat ni Zacarias, Juan ang kanyang pangalan. At doon siya'y nakapagsalita. Katotohanan ng sinabi noon ng anghel, noong ibalita ng anghel kay Zacarias na si Elizabeth na kanyang asawa ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. Kaya ang lahat ng mga pagbasang ito ay nagbibigay diin lamang sa katotohanan tungkol sa katapatan ng Diyos. Kaya isang tulog na lang, Pasko na. Pagninilayan na natin ang napakadakilang araw ng kasaysayan ng kaligtasan kung saan ang katuparan ng pangako ng Diyos ang siyang bubungad, ang siyang haharap, ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Naranasan ni Maria, naranasan ni Zacarias. Kaya nga, sa sobrang kagalakan, sila'y napaawit ng papuri ng parangal sa Diyos. Para sa mga pamilyar dito sa tinatawag na awit ni Zacarias, ito ay bahagi ng panalangin nating mga Kristiyano. Bahagi ito ng morning prayer na tinatawag na Lauds, na dapat tayong mga binyagan ay nagdarasal nito tuwing umaga. Ang mga seminarista, pamilyar dito, the Song of Zechariah. At sana memorize na.
na kahit walang libro, kayang i-recite itong awit ni Zacarias. At yung awit ni Maria, alam na alam din natin, bahagi din ng panalangin nating mga Kristiyano. At iyon naman ay dinarasal sa gabi, dun sa evening prayer o dun sa Vespers. The song or the canticle of Mary. Mga awit ng papuri sa Diyos dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Kaya salamat sa nag-uumapaw na biyayang ito ng Diyos at hindi pa man tayo ipinanganak noon. Ngayon, nakikibahagi tayo sa kagalakang ito na hatid ng pagsilang ng tagapagligtas. Amen.